materials na kailangan ay low voltage disconnect module, solid state relay with heatsink, plastic washer, wires at saka wood screws. Ang purpose ng low voltage disconnect at solid state relay ay sila po ang nangangalaga sa kalusugan ng ating LiFePO4 battery upang hindi ito palagi ma-over-discharge na sanhi na maagang pagkamatay nito. At dahil sa LVD at SSR ay hahaba ang buhay ng ating battery ng at least 8 years onwards o 3,000 cycles pataas. Bago natin ikabit ang LVD natin mga lods, ay kailangan muna natin i-off ang power inverter natin. Tanggalin natin itong mga wires. Saan ba natin ikabit ang line ng LVD natin mga lods? So sa power inverter natin ay mayroon tong nakalagay kagaya ng samdon na L at saka N. So dito natin sa L o sa line natin i-line yung wire ng LVD natin. Tansyahin nyo lang mga lods kung saan nyo i-arrange yung mga LVD ninyo. Sa akin is dito ko lang ilagay. Nakalimutan ko. Lagyan ko muna ng plastic washer para hindi ito masyadong matident. Kung nakita nyo yung mga tulis-tulis niya dyan, lalagyan ko muna ng plastic washer dito. So ito, nilagyan ko na yung kabila. Para naman to sa solid state relay natin.
ayan mga lods, parang secure na sila. Next, dito naman, pagkabit natin sa LVD to SSR. Sa pagkabit naman ng mga wires nila mga loads, ay hanap tayo ng magkaiba ng kulay. Gaya nito, black and white ng socket. Ito ilalagay ko sa positive at saka itong black sa negative. Dito, ito yung out. May negative ito, minus at saka plus yung positive. Ito out ito para sa SSR natin. And then itong sa kabila is yung voltage in natin, may plus dito positive, saka sa left side is negative. So unahin muna natin itong voltage out natin para sa SSR. So kailangan natin ng maliit na flat screw. Tapos itong para sa negative naman. Dito naman sa input, lagay natin yung para sa positive. Yung positive po nasa right side pa rin. Ito namang negative nasa left side. Ngayon, i-arrange lang natin yung mga wire para maganda tignan. Tapos, itong negative natin from battery is ipagsabay na natin to yung wire natin para sa inverter at saka LVD. Kita natin. Sa positive side naman, yun. Okay na ang pagkahigpit niya. Arrange na lang natin sa desired position. Okay. Check natin
positive to positive, then black 1 to negative. Okay, negative to negative. Tsaka sa out naman is negative yung black papunta dito sa negative ng SSR. Tsaka ito namang positive sa voltage out na white is papunta rin dito sa positive ng SSR natin. Number 3, number 4. Okay, tapos itong number 1 to number 2 para sa AC natin to 20 volts. Okay, so seems okay na. Ngayon try natin i-on yung battery kung gagana pa. Ayan, umilaw na siya. Tapos i-on natin itong power inverter. Mga loads, gumana siya. Pero ang problema, ang voltage ng ating LVD at saka voltage ng ating SCC ay hindi makatugma. Dito sa SCC is 13.7 at saka dito sa LVD is 13.6. So, i-calibrate muna natin mga loads. Kung makikita nyo mga loads, sa SCC natin, ang voltage ng battery is 13.7 at saka sa LVD natin is 13.6. At dito naman sa multimeter natin, try natin kung ilang voltage ba, 13.77. So magkapareho ang voltage ng SSC natin at saka sa multimeter. Pero magkaiba sa ating LVD. So ating i-calibrate muna mga loads. Sa pag-calibrate mga loads ay ilong press lang natin itong left side. Ayun, babaan natin na 13.7. Ay, pataas pala to. Ito ang pababa sa right side. Ilagay natin sa 13.7 volts. 13.8 saka 13.7, pabayaan lang natin. Oops, nag 13.6 siya. Again, ilong press natin 1001, 1002, 1003. Ayun, tabas na siya, nag-blink siya lahat. Babaan natin yung voltage. Try natin na ilagay sa 13.8. Ayun, 13.8. Bayaan natin ng ilang segundo. Ayun, nag 13.7 na siya. Kagaya ng SCC natin, 13.7. At saka itong LVD natin na 13.7 pa rin. Okay, kanina hindi makatugma, ngayon ay makatugma na sila. Ang settings ko nitong solar setup ko mga loads ay i-low voltage disconnect ko na siya pagdating sa voltage na 12.7. So, ganito lang. Isang press natin itong left, tapos makasunod yung dalawang press. 1, 1, 2. Ayun, taasan natin ng 12.7 na voltage. Pabayaan natin ng ilang segundo. Masaset yan sa 12.7 na low voltage. Tapos, yung voltage disconnect natin, isaset naman natin ng plus 5. So, magiging sa 13.2 ay mag-connect na naman pabalik yung kuryente natin sa from inverter.
paano iset ang plus 0.5 volts na para sa reconnection natin. Ganito lang. Press natin itong left side ng 1 saka 1, 2. Ulit 1, 1, 2. Ayun. So may plus 2 siya. Babaan lang natin ng 1, 1, 2. Babaan natin ng 0.5. Ayun. Pag umabot ang voltage niya ng 13.2 ay mag-on ito, magla-light yung red na LED sa taas, tsaka mag-on rin itong SSR natin. Ngayon, yung SSR natin ay sumilaw na. Ibig sabihin niya mga loads ay may power na yan. Nako-connect niya na ang 220 volts natin going to sa mga outlet natin or mga appliances. Sa paglalagay naman ng time delay natin mga loads ay lalagyan ko ito ng 10 minutes. Pagdating niya ng 13.2 volts, aabot muna ng 10 minutes bago niya i-reconnect yung kuryente natin sa SSR. So ganito lang sa pag-set ng time delay, long press. Yun. So pataasan natin ng 10, 2 minutes, 3 minutes, 5. Yan, 10. Pabayaan lang natin na ilang segundo. Okay. So ang settings natin mga loads sa low voltage disconnect ay 12.8 12.7 I mean. Tapos ang reconnect natin na plus 5 para sa 13.2 ay ito, plus 5 yan mga loads. Plus 0.5 volts. At saka ang time delay natin is ayan, 10 minutes. Pagdating niya sa 13.2 volts, lipos muna yung 10 minutes bago niya i-reconnect going to SSR natin. So ang LVD natin ay working na siya mga loads. 13.7 yung voltage niya dito, at saka kagaya ng 13.7 na voltage ng ating SSC. Itong LVD natin ay naka-on na yan, may out na yan, yung may nakikita nyo na red LED. It means na nag power on na yung SSR natin para sa yung cut off ng ating kuryente ay i-reconnect niya. So itong Zamdon inverter natin ay naka-on na siya, at saka naka-power na yung solid state relay natin. I-on na natin tong ating MCB na main. Tapos itong para sa MCB natin sa lighting at saka sa outlet. So ayun mga loads, gumagana na siya. So pag ang voltage natin ay bababa sa 12.7 volts, automatic i-cut off niya itong kuryente sa SSR natin. Itong lahat para sa lightings natin at mga outlet ay magsa-shutdown ito.
Ang matitira lang na naka-on pagdating sa 12.7 volts ay itong power inverter natin. Ang purpose naman ng time delay natin mga lods na 10 minutes ay para yan kung may mga load tayo na mga mabibigat ay hindi sa shutdown itong LVD natin. Sa solar setup mga loads ay advisable talaga na lagyan natin ng time delay para hindi madaling masira yung mga appliances natin at saka itong solar power generator natin. Mahalaga yung power delay kasi napipigilan niya yung damage ng pag-surge ng kuryente. Tapos mga loads sa solar power natin kailangan may time delay tayo ng at least 1 minute. Lagyan na talaga ng time delay. Ito yung mga nagastos ko sa setup nito. Link in the description na lang.